Magandang araw ulit sa inyo mga kalihim. Eto na naman po si Tita Cor. Basahin natin ngayon ang confession ni Andrew ng Tarlac. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, ay pindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Itago nyo na lang ako sa pangalang Andrew. 22 years old, taga Tarlac. Simple lang akong tao. Tahimik minsan pero may pagkakamedyante rin kapag nasa tropa. Mahilig sa kape, sa long drives kahit walang direksyon at sa mga malalalim na usapan kapag madaling araw. At higit sa lahat, may jowa ako. Si Mimi hindi niya din tunay na pangalan. Siya yung tipo ng babae na kapag ngumiti, parang biglang gumanda yung buong paligid. Alam mo yung mga tipong sinasabi ng mga tita sa family reunion na, "Aba, ang swerte mo naman Andrew, ang ganda ng girlfriend mo." Ganon siya. Pero hindi lang maganda. Mabait, sweet, maalaga. Parang every moment kasama siya, worth remembering. Pero, eto na yung malaking pero na matagal ko nang gustong ilabas. May amoy ang kilikili niya. Alam ko, mababaw pakinggan. Alam ko rin na hindi dapat ito maging dahilan para mawalan ng feeling sa isang tao. Hindi ko talaga kaya minsan. Hindi naman araw-araw pero kapag sumulpot, parang sinusubok talaga ang pagmamahal ko sa kanya. Nagkakilala kami online noong kasagsagan ng pandemic. Isang gabi, bored ako, nag-scroll lang sa dating app. Tapos, ayun, lumabas yung profile niya. Maganda yung ngiti niya, simple lang. Naka-hoodie pa nga sa picture. Wala yung typical na pa-cute selfie. Sabi ko, aba, iba to. Mukhang matino. Nag-chat ako ng simpleng, "Hi." Hindi ko in-expect na magre-reply agad siya pero sumagot siya. At doon nagsimula ang mga gabi ng kwentuhan, tawanan, at mga "anong ulam nyo dyan?" na eventually naging "good morning, love." After 2 months of online talking, nagpa siya kaming magkita. Ang unang meetup namin, unforgettable talaga. Nakasuot siya ng simpleng white top at denim shorts. Naka-ponytail lang, walang arte, pero ang ganda, parang may sariling ilaw sa paligid. Pagkakita ko pa lang sa kanya, parang tumigil ang oras. Lumapit siya, ngumiti, tapos niyakap ako. Doon ko unang naamoy yung kakaibang scent. Hindi naman agad malakas, parang may faint na after gym vibe lang. Sabi ko, baka mainit lang, baka pawis lang kasi naglakad pa siya mula terminal papunta sa meeting spot namin. Naglakad kami papuntang mall. Masaya, kwentuhan, tawa ng tawa. Pero habang tumatagal, parang may unti-unting umaakyat sa hangin na hindi ko mawari. Sa una, tiniis ko. Pero nung sumakay kami ng tricycle, enclosed space na, tapos biglang sumabay pa yung hangin na pabalik sa amin. Ayun na, parang sinampal ako ng basang medyas na galing sa PE class. Pero syempre, ayoko naman magmukhang bastos. So, nagkunwari akong may allergic rhinitis. Hinawakan ko yung ilong ko, kunyari nagpipigil ng bahing. Sa loob-loob ko nagdadasal ako, "Lord, give me strength." Hindi ko agad binigyan ng mali siya. Sabi ko sa sarili ko, baka one-time thing lang, baka pagod lang siya o baka may bagong diyo na hindi hiyang. Pero sa pangalawang date namin, ayun na naman. Nasa terminal pa lang kami tapos paglapit niya sa akin, boom! Yung amoy, hindi naman sobrang lala, pero andun pa rin. Pinilit kong ngumiti, pinilit kong maging kalmado, pero sa loob-loob ko, nagre-ring na yung alarm bells ng ilong ko. Naglakad kami. Akbay-akbay ko siya. Sweet moment sana pero habang dumidikit yung braso namin, parang may sumisingaw na pawis ng destiny. Ang hirap kasi mahal ko siya. Pero paano mo sasabihin sa taong mahal mo na may tukpo siyang hindi mo na kayang i-ignore? Sinubukan kong maging diskarte. Minsan,
Habang nasa Watson's kami, sabi ko, "Love, may bagong DO. Ang bango. Gusto mo bilhan kita? Ang ganda ng packaging." Nung ngumiti siya at sagot, "Hindi na, love. Di naman ako pinapapawisan masyado." Sa isip ko, okay, so confident siya. Pero ang ilong ko parang umiiyak. Minsan naman, binanggit ko casually habang nagkukwentuhan kami sa Messenger. Sabi sa TikTok, kailangan daw pinapahanginan ng kilikili para hindi magkabakterya. Sabi niya, "Ha? Ewan ko sa'yo, ang weird mo talaga." Tapos nag-send ng laughing emoji. Hindi ko na sinundan. Eto na yung pinakamatindi. Nag-date kami sa cinema. Nakatodo yung aircon. Malamig. Perfect for cuddles. Nasa gitna kami ng row holding hands. Tapos biglang may scary part sa movie. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. At dun, tita ko, dun ko naranasan ng exorcism of the olfactory senses. Parang sabay na lumabas lahat ng amoy na naipon sa loob ng jacket niya. Hindi ko alam kung umiiyak ba ako sa takot o sa singaw. Pag uwi ko, kumapit pa yung amoy sa damit ko. Kailangan kong maglaban ng 2 beses bago tuluyang mawala. Nasa punto na ako na gusto ko nang magsabi. Pero paano? Ayokong masaktan siya. Ayokong isipin niya na dinidikitan ko lang siya dahil sa itsura. Minsan, nakatingin ako sa kanya habang tulog siya sa video call at naiisip ko, grabe, ang ganda niya, ang bait niya. Pero sana may amoy lang siya ng baby powder. Sinubukan ko mag-research. Home remedies daw, kalamansi, baking soda, dahon ng bayabas, vinegar. Pero paano ko siya hihikayating subukan yun nang hindi siya magduda? "Love, try nating mag-spa sa bahay. Maghalo tayo ng baking soda sa kilikili." Hindi pwede kasi baka isipin niyang inaasar ko siya. May mga araw na okay siya, walang amoy. Siguro bagong ligo o baka bagong bukas yung deodorant niya. Kapag ganon, sobrang saya ko. Lalo akong nai-in love. Nakakapagyakap kami ng matagal, walang takot, walang struggle. Yun yung mga araw na parang normal lang. Parang wala akong pinagoproblema. Pero pag dumarating ulit yung amoy, bumabalik din yung kaba. Parang gusto kong magsuot ng mask kahit wala ng pandemic. Isang gabi, naisip ko, sulatan ko kaya siya ng note. "Dear love, may multo sa kilikili mo. Paki-exercise please." Tapos lalagyan ko ng cute na sticker para hindi masyadong harsh. Pero naisip ko rin na baka layasan ako nun. Baka isipin niyang hindi ko siya tanggap. Kasi to be honest, mahal ko talaga siya. Kahit paminsan parang sinusubok ng ilong ko ang tibay ng puso ko, hindi ko magawang iwanan siya. Alam ko, maliit na bagay lang to kung tutuusin, pero hirap din kapag pisikal na naaapektuhan ka, di ba? Ate Cor, hihingi ako ng payo sa'yo. Paano ba sasabihin sa jowa mo na may talk po siya nang hindi siya masasaktan? May tamang timing ba doon? O dapat bang iparamdam ko na lang indirectly? Regaluhan ko ng hygiene kit sabay love, surprise. Ayoko siyang mapahiya. Pero ayoko ring maging unfair sa sarili ko. Kasi bawat date namin nagiging laban ng pagmamahal at pang-amoy. Gusto ko lang makatulong sa kanya, sa amin. Kasi sa dulo ng lahat ng ito, hindi ko kayang mawala siya. Pero hindi ko rin kayang mawala ang sense of smell ko. Galing kay Andrew ng Tarlac. Giggles ko dun. Grabe naman, Andrew. Nung nabasa ko tong email mo sa akin, sorry pero natawa talaga ako. Hindi ko kasi ini-expect na may magtatanong sa akin ng ganito. Ang expected ko kasi is about love, confusion, darkest secret, etc. Ganon. Dapat ata ay Doc Alvin or kay Doktora Crisel Luna mo siya pinadala. Pero alam mo, Andrew, legit, saludo ako sa'yo kasi kahit medyo nakakahiya o mababaw pakinggan sa iba, pinili mong magpakatotoo.
Hindi lahat ng tao kayang aminin yung ganitong klaseng struggle sa relationship, lalo na kung mahal mo talaga yung tao. So, props sa'yo, bro. Sige, bibigyan kita ng advice sa abot ng aking makakaya. Una, huwag mong hayaang lumalim pa yung frustration mo bago mo ito harapin. Hindi ito simpleng amoy lang kasi may emotional weight din sa'yo yan. Nahihirapan ka na, at kapag pinatagal mo, baka sa huli sumabog na lang sa awkward or masakit na paraan. Pangalawa, timing at tono ang susi. Huwag mo agad sabihin ng diretsahan na, "Love, amoy kilikili ka." Siyempre kahit sino masasaktan pag ganun pero pwede mong i-frame in a caring way. Halimbawa, "Love, may napansin lang akong minsan kapag mainit o pagpagod tayo. Parang nagkakaamoy lang ng konti sa ilalim ng arms mo. Baka kailangan mo lang palitan yung deo mo or baka dihiyang. Concern lang ako kasi gusto kong lagi kang comfortable." Ang mahalaga, maramdaman niya na care ang dahilan, hindi criticism. Kung kaya mong sabihin ng may lambing, mas madali niyang matatanggap. Pangatlo, pwede mo rin siyang indirectly tulungan bago pa yung talk. Yung tipong magregalo ka ng self-care kit pero hindi siya targeted. Like, "Love, gusto ko itong self-care set na to para sa ating dalawa. Gusto ko sabay tayong mag-self-care date." Lagay mo doon yung deo, body scrub, cologne, maybe essential oils para ma-normalize yung idea na mag-improve kayong dalawa. Pang-apat, baka rin may underlying reason yan. Pwedeng hormonal, pwedeng diet, o baka may skin condition lang. Kung mapag-usapan nyo ng maayos, baka ma-encourage mo siyang magpa-check or mag-try ng bagong products without feeling na pinipintasan mo siya. At pinaka-importante, Andrew, huwag mong kalimutan kung bakit mo siya mahal. Kung kaya mong tiisin dati, ibig sabihin, mas matimbang ta rin yung feelings mo. Pero, loving someone doesn't mean keeping quiet forever. Ang totoong pagmamahal, marunong mangsabi ng totoo kahit uncomfortable. Basta may respeto at malasakit. Yun lang ang maipapayo ko sa iyo, Andrew. Salamat sa pagsulat and balitaan mo ako pag umalis na ang sama ng panahon kay Mimi. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo, ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto niyo pang makirinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayong nagustong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, eto po ulit si Tita Cor. Paalam at ingat palagi!